Ang kwento ni na Malakas at Maganda. Noong unang panahon, bago pa umiral ang mga tao at bago pa man mabuo ang mga pamayanan, mayroon ng kwento na nagpapaliwanag sa ating pinagmulan. Isa sa pinakatanyag na alamat ng mga Pilipino ay ang kwento ni na Malakas at Maganda. Ito ay naglalarawan kung papaano unang lumitaw ang tao sa mundo. Noon, bago pa nagkaroon ng mga tao sa mundo, tanging katahimikan lamang ang namayani sa kalangitan at karagatan. Maraming hayop at ibong lumilipad, masagana ang tubig at mga lupain. Sa kalagitnaan ng malakas na alon, may isang dambuhalang kawayan na inanod papunta sa pampang. Habang patuloy itong umiindayog sa tubig, isang napakalakas na kidlat ang biglang tumama rito. Dahil sa lakas ng tama, nabiyak ang kawayan. Mula sa unang bahagi ay lumabas ang isang matipuno at malakas na lalaki, si Malakas. Mula naman sa kabilang bahagi ay lumabas ang isang maganda at mabait na babae, si Maganda. Sila ang unang dalawang tao sa mundo. Habang iniikot nila ang mundo, natutunan nilang mamuhay kasama ang kalikasan. Naglakad sa ilalim ng kagubatan, umakyat sa matatayog na bundok, tumawid sa dumadaloy na mga ilog at naghanap ng mga lugar na maaari nilang tirhan. At sa kalaunan, nagtayo sila ng tahanan sa tabing dagat kung saan tahimik at masagana ang kanilang pamumuhay. Habang lumilipas ang maraming panahon, nagkaroon sila ng maraming anak at masaganang pamilya. Isang araw, nais ni Malakas na tawagin ang kanilang mga anak, kaya tinapik niya ang isang kawayan. Ngunit tulad ng nangyari noon, nabiyak muli ang kawayan. Sa gulat at takot, nagtakbuhan ang mga bata sa iba't ibang direksyon. Sa ganon ay hindi na nakabalik muli. Ang ilan sa kanila ay nagtungo sa kabundukan at naging magsasaka. Ang iba naman ay naninirahan sa pampang at naging manggagawa at lingkod. At ang iba naman ay naging pinuno. Mayroon ding mga batang tumawid sa malalayong lupain sa kanilang paglalakbay. Dahil sa pagkalat ng mga anak ni na Malakas at Maganda sa iba't ibang direksyon, sa bundok, baybayin at malalayong isla, unti-unting nabuo ang iba't ibang pamayanan. Bawat pamayanan ay may sariling paraan ng pamumuhay, kaugalian at paniniwala, batay sa lugar na kanilang tinirhan at biyayang hatid ng kalikasan. Ang mga nasa kabundukan ay namuhay ng simple at malapit sa lupa, habang ang mga nasa baybayin ay umaasa sa dagat bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Sa paglipas ng panahon, ang mga pamayanang ito ay lumago at nagkaroon ng sariling mga pinuno, batas at tradisyon. Nabuo ang mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang pangkat sa pamamagitan ng kalakalan, pagtutulungan at pakikipagkapwa. Kahit magkakaiba ang kanilang pamumuhay, nagbuklod pa rin sila sa iisang pinagmulan at kultura. Mula sa pamayanang ito, isinilang ang iba't ibang pangkat ng tao sa kapuluan at sila ang naging mga ninuno ng lahing Pilipino. Hanggang ngayon, sina Malakas at Maganda ay nanatiling mahalagang simbolo sa ating kultura. Ipinapaalala nila ang lakas na loob at ang kagandahan ng puso at ang pagkakaisang nagbubuklod sa mga Pilipino. Sa kanilang kwento, natatandaan natin kung saan nagsimula ang ating lahi at kung paano tayo pinabuklod ng kalikasan at tradisyon.